Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Nawa ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay patuloy na sumaating lahat. Pamagatan po natin ang ating devotion na tinaguri ang little things, maliliit na bagay. Sabi nga nila, naririnig ko lagi, ang kadalasan daw na nakakapoy ngayong maliit, hindi yung malaki. Tama naman, kaya wag natin basta mamaliitin ang maliit na bagay, little things. May sinasabi po ang Proverbs 15:16. Ang sabi ng Proverbs 15:16 ay ganito, "Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith." Better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith. Little things. Minsan pong sumagi po sa aking isipan at puso. Alam nyo, minsan nagre-reklamo tayo, nabawasan ng piso yung cellphone ko, yung load. Yung mga load din nyo, nabawasan ng piso o 2 piso na hindi nyo namamalayan. Saan hindi nyo namamalayan? Pwedeng namamalayan natin at sasabihin natin, piso lang naman eh. 2 piso lang naman eh. Ito ang tanong doon, mga minamahal. Okay, baliwala sa inyo, mawalan kayo ng piso sa load ninyo. Paano kung yung subscriber nung company na yun ay sabihin na nating 5 million na lang na subscriber? Kinuhaan kayo ng piso. Di ba? Piso lang naman eh. Pero sa piso, dahil 5 million yung subscriber, kung kinuhaan niya na lahat, sa isang araw, 5 million siya. Kung 2 pesos pa nanakaw sa inyo, doble, di ba? So, pwedeng binabaliwala natin at minamaliit yung mga little things, pero ang totoo nun ay may malaking epekto din yun. Okay? So, unang katotohanan about little things o maliliit na bagay. Una, hindi mo pwedeng maliitin ang maliliit na bagay dahil hindi mabubuo ang isang malaki nang hindi bahagi ang maliit. For example, hindi mabubuo ang 100 ng kulang ng piso. Hindi mabubuo ang 1,000 ng kulang ng piso. Hindi mabubuo ang 1,000,000 ng kulang ng piso. So, yun yung katotohanan sa maliliit na bagay. Hindi natin pwedeng maliitin ang maliliit na bagay dahil hindi mabubuo ang isang malaki nang hindi bahagi ang maliit. Di ba? Little things. Minsan parang baliwala lang eh. Minsan sa church, meron parang mga mahihirap lang ng miyembro, walang mga pinag-aralan, parang minamaliit natin. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na sin of prejudice. Parang pinapahalagahan lang natin yung mapipera, magaganda suot. Pero hindi mo alam na yung simple na yun at walang ganong tinapos, yun pala yung magiging matapat sa paglilingkod, yun pala ang magsusuko ng buhay at yun pala ang maaasahan mo. So, maliliit na bagay o maaring tinitingnan natin ng tao na maliit lang siya sa paningin mo. Little things. Pangalawa, ang maliliit, pag pinagsama-sama, lumalaki at may nagagawa at kinatatakutan. Di ba? Kadalasan nga, yung dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating rally sa EDSA, yung EDSA Revolution, hindi naman lahat mayayaman yun eh. Yun yung mga maaring nasa squatter lang. Yun yung maaring handang mamatay sa kanilang ipaglalaban. Nagkaisa lang po sila. Maaring mga wala silang aral. Maaring wala silang magandang tahanan. Pero nung mag-rally sa EDSA, nakapagpapabagsak ng isang presidente. Little things, maliliit. Pag pinagsama-sama, lumalaki at may nagagawa at kinatatakutan. Nagkakaroon sila na tinatawag na numerical superiority. Parang isang pirasong walis tingting. Kung titignan nyo, wala namang puwersa yung isang walis tingting na piraso na yon. Pero nang pinagsama-sama, naibungkos na, naging walis tingting, masakit ng ipalo sa'yo. So yun po yung katotohanan about little things. And number 3, ito po yung pinakagustong-gusto ko. Little things becomes great when God is in it. Yung maliliit na bagay na yan, kapag kinasihan ng Diyos yan, nako, matindi yan mga kapatid. For example, ano ba naman yung tungkod lang ni Moses? Tungkod lang.
Sabi ng Diyos, ano nasa kamay mo? Tungkod. Pero yung tungkod din, pag init siya, nagiging ahas. Yung tungkod din, humahati ng dagat na pula. Little things becomes great when God is in it. Ano ba yung baon-baon ng bata doon sa John chapter 6? 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Ano ba naman yun? Baon lang ng bata, di ba? Maliit na bagay lang. Pero dahil doon sa baon ng bata, nung ipag-pray ni Jesus, libo-libo ang napakain. Ano ba naman yung isling ni David? Di ba? Isling lang, pero kayang pabagsakin si Goliath. Little things becomes great when God is in it. So I hope meron tayong napulot na kahit kaprasong lesson about little things. Little things with the fear of the Lord. Isama mo ang Panginoon sa maliit na bagay, magiging matindi yan, magkakaroon ng impact para sa kaluwalhatian ng Diyos. So muli, sign out na po ako. God bless po sa lahat ng mga sumusubaybay. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Tanong.